May tumatakbo. May tumatakbo binata noon sa isang bukirin sa Posorobio, Pangasinan. Nagulat ang mga magsasaka sa barangay Alipangpang, Posorobio. Patagpuan nila ang bangkay ng isang babae sa gitna ng maisan. Nakatalikod ito, nakatali ang mga kamay sa likod gamit ang alambre at may mga palatandaan ng panghahalay. Kinilala ng mga awtoridad ang biktima bilang Rowena Castillo, 26 na taong gulang, kilala sa mga club sa Dagupan at Baguio sa alias na Roxy. Ayon sa paunang investigasyon, huli siyang nakitang buhay habang sumasakay ng pampasaherong van mula Dagupan patungo ng Baguio. Mula sa tahimik na biyahe sa kahabaan ng MacArthur Highway hanggang sa madilim na maisan ng Posorobio, doon nagsimula ang kaso sa katahimikan ng ruta. Dito rin unang nadawit ang pangalan ni Juanito, isang biyudong driver ng van na dati kilala lang bilang masipag at tahimik na biyahero. Biyaheng Dagupan diretso Baguio City ang ruta niya. May 2 anak na pawang may trabaho at bihirang umuwi. Kasama niyang nakatira sa lumang bahay ang matatanda na niyang mga magulang. Tahimik ang takbo ng buhay ni Juanito, trabaho, uwi, tulog. Ngunit nagbago ito nang makilala niya ang isang babae. Madalas niya itong masakay sa terminal, isang pasaherong bukod tanging kapansin-pansin. Kilala sa mga club sa Dagupan at Baguio. Sa mga bulungan, isa itong bayarang babae. Ngunit para kay Juanito, isa lamang siyang babaeng naghahanap buhay. Dito nagsimula ang kwento. Isang driver na nahulog ang loob sa isang babaeng hindi niya lubos na kilala. Hindi niya alam na ang relasyon na iyon ang magdadala sa kanya sa pagkakakulong. Si Rowena Castillo, kilala sa alias na Roxy sa mga club, ay sanay sa buhay na palipat-lipat ng mga bar at club sa Dagupan at Baguio. Sa mga taong nakakakilala sa kanya, hindi na bago ang kanyang kakayahang makuha ang loob ng mga lalaki, mga customer. Minsan ay pati driver na tulad ni Juanito para sa pera. Unang nagtagpo ang landas ng dalawa sa isang huling biyahe ng van papuntang Baguio. Puno na ang mga upuan at walang maupuan si Roxy, kaya inalok ni Juanito ang espasyo sa tabi ng driver's seat. Doon nagsimula ang kanilang unang maikling pag-uusap. Mga simpleng tanong tungkol sa oras ng biyahe at kung saan siya bababa. Sa mga sumunod na biyahe, ilang beses muling nasakay ni Roxy ang van ni Juanito. Madalas ay siya na mismo ang nagre-reserba ng upuan sa harapan at unti-unti silang naging pamilyar sa isa't isa. Hindi nagtagal, ang mga simpleng usapan sa van ay nauwi sa pagkakapalagayang loob. Mula roon, nagsimula ang isang ugnayan. Isang ugnayang hindi lamang nadala ng pag-uusap kundi ng init ng pagnanasa at laman. Hindi na lamang ang van ang sinasakyan ni Roxy. Maging ang katawan ni Juanito ay sinasakyan niya na rin para sa biyaheng langit. Sa mga kaibigan ni Roxy sa club, madalas nilang biruin na matalino si Roxy sa laro. Alam niya kung paano magsalita, kung kailan magiging malambing, at kung paano iparamdam na espesyal ang isang lalaki sa kama. Magaling daw gumiling si Roxy, isang bagay na gustong-gusto ng mga lalaki at kinahuhumalingan. Pero syempre, kapalit noon ay pera. Pero sabi nga nila, ang lalaking naniniwala sa pagmamahal ng isang puta ay para na ring naniwala sa isang politiko na nangangakong iaahon ka sa hirap. Hindi ito panlalait kundi isang mapait na obserbasyon ng mga nakasaksi kung paano ginagamit ni Roxy ang pag-ibig bilang sandata para makaligtas at makatawid sa buhay. Si Juanito, isang tahimik na lalaki na matagal nang nag-iisa, ay hindi nakita ang larong iyon. Ang inakala niyang tunay na damdamin ay isa palang pagkakasilaw sa atensyong matagal na niyang hindi naramdaman. Sa loob ng halos 1 taon, naging lihim ang kanilang relasyon. Madalas niyang ihatid si Roxy mula Dagupan patungong Baguio, lalo na tuwing may reshuffling ng club. Isang kalakaran kung saan nililipat ang mga dancer at hostess mula sa isang lungsod patungo sa iba para sariwa ang mga mukha sa mga customer. Hanggang sa dumating ang araw, bandang 10:00 ng gabi, Setyembre 22, 2015, huling biyahe na ni Juanito mula Dagupan papuntang Baguio. Kakaunti na lang ang pasahero sa van.
isa sa mga sumakay ay si Rowena Roxy Castillo, galing sa Dagupan matapos dumalo sa reshuffling ng club. Tahimik siyang naupo sa harapan, sa tabi ng driver's seat. Laging nakalaan iyon para sa kanya dahil hawak nga siya ni Juanito at nagbiyahe na sila ng gabing iyon. Makalipas ang 30 minuto ng biyahe, habang tinatahak ng van ang madilim na bahagi ng highway sa Pangasinan, napansin ni Juanito ang mga ilaw ng flashlight na nakatutok sa kalsada. Sa unay inakala niyang checkpoint ng Barangay Tanod. Nang lumapit, 2 lalaki ang humarang sa gitna ng kalsada at may isa pang nakapwesto sa gilid ng daan na may hawak na parang baril. Itinigil ni Juanito ang van. Isa sa mga lalaki ang sumigaw, "Checkpoint! Baba lahat!" May kabas sa boses ng mga pasahero. 2 sa mga pasahero ang nakalusot at mabilis na tumakbo papalayo. Pero pinigilan ang iba at pinababa si Juanito at si Roxy. Dinala ang 2 sa gilid ng kalsada kung saan may makikitid na daang papunta sa Maysan. Nang magsimula ang kaguluhan, sigawan at pagtutulakan, nakahanap ng tiyempo si Juanito. Tumakbo siya patungo sa masukal na bahagi ng kalsada at nakalayo sa mga humarang. Sa takot, hindi na siya agad nakabalik at naglakad papunta sa highway upang humingi ng tulong. Matapos ang nangyari, kinaumagahan, Martes ng alas 6 ng umaga, natagpuan ng mga magsasaka ang bangkay ni Roxy sa loob ng maisan sa Barangay Alipangpang. Nakatali ang mga kamay sa likod gamit ang alambre at may mga palatandaan ng pag-abuso. Wala na ang mga salarin at wala ring si Juanito nang dumating ang mga awtoridad. Sa unang mga oras ng investigasyon, nakita ng mga pulis ang van na minamaneho ni Juanito. Walang tao sa loob, nakabukas ang pinto. Inimpound agad ito ng mga awtoridad. Agad ding nagtaka ang mga investigador kung bakit wala si Juanito sa terminal o sa sariling bahay nang umagang matagpuan ang bangkay ni Roxy. Para sa kanila, ito'y senyales na may tinatakasang responsibilidad. Sa isang press briefing ng Pangasinan Police, sinabi ng hepe, siya ang huling nakitang kasama ng biktima. Siya rin ang nagmamaneho ng van na sinakyan ni Castillo noong gabi ng insidente. Ang pagkawala niya matapos matagpuan ang bangkay ay itinuturing naming conflict of interest at dahilan upang siya ay maging pangunahing suspek. Nagbigay pa ng testimonya ang ilang dating kasamahan ni Roxy sa club na nagsabing may selos daw si Juanito sa mga kliyente ni Roxy at minsan ay nagkaroon pa ng pagtatalo ang dalawa. Para sa mga investigador, ito ang tila motibo. Dahil walang ibang witness na makapagturo sa mga humarang sa kalsada, mabilis na napako ang atensyon ng mga awtoridad kay Juanito. 2 araw makalipas ang krimen, Setyembre 25, 2015, madaling araw, isang team ng pulis ang nagpatrolya sa kahabaan ng kalsada malapit sa palengke ng Dagupan. Nakita nila ang isang lalaking payat, maruming t-shirt at pagod na naglalakad sa gilid ng daan. Sa paglapit, nakilala nila itong si Juanito. Hindi na nakapalag si Juanito nang siya ay arestuhin. Ayon sa ulat, tila tuliro at pagod ito at paulit-ulit na sinasabing wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Roxy. Dinala siya agad sa himpilan ng pulisya sa Pangasinan para sa investigasyon. Sa harap ng mga investigador, iginiit ni Juanito na siya ay nakatakas lamang mula sa mga armadong lalaki noong gabing iyon at naglakad hanggang makarating sa Dagupan. Takot daw siyang bumalik sa lugar ng insidente dahil baka pag-initan din siya ng mga salarin. Ngunit para sa mga awtoridad, lalo lamang tumibay ang hinala laban sa kanya. Para sa kanila, ang pagtakas ay indikasyon ng pag-amin. Wala ring lumutang na ibang suspek at wala ring CCTV sa mismong bahagi ng kalsada kung saan nangyari ang pagharang. Sa puntong ito, mabilis na umikot ang balita. Ang dating tahimik na driver ng van, nakilala bilang masipag at mabait sa ruta ng Dagupan-Baguio, ay ngayon itinuturing na pangunahing suspek sa karumaldumal na pagpatay kay Roxy. Wala akong kasalanan, pati ako muntik nang mapatay noong gabing iyon. Isa-isang isinalaysay ni Juanito ang mga nangyari. Kung paano humarang
ang 3 armadong lalaki sa kalsada ng Pangasinan noong gabi ng Setyembre 22, 2015, kung paano pinababa siya at si Roxy at kung paanong kinuha ang kanilang mga gamit. Nagkaroon ng kaguluhan at nakahanap siya ng tiempo para makatakbo papunta sa madilim na gilid ng kalsada at makalayo. Ngunit hindi kumbinsido ang mga investigador. Paulit-ulit nilang tinanong, kung wala kang kasalanan, bakit hindi ka agad nagsumbong? Bakit nagtago ka pa ng 2 araw? Sa tanong na yon, matagal na natahimik si Juanito bago sumagot. Huminga ng malalim at saka nagbitiw ng pahayag na ikinagulat maging ng mga veteranong pulis sa loob ng silid. Ayon kay Juanito, hindi pangkaraniwang mga kriminal ang mga humarang sa kanila noong gabing iyon. Isa sa mga ito, Ania, ay pamilyar sa kanya. Hindi lang basta kilala sa muka, kundi isang pulis na may ranggo na madalas niyang nakikita sa checkpoint ng Pangasinan, lalo na sa mga gabi ng operasyon kontra droga. At ayon pa kay Juanito, ang pulis na iyon ang isa rin sa may hawak kay Roxy noong gabing iyon. Nang makita ko siya, doon ako kinabahan. Wika ni Juanito. Hindi ako nagkamali, siya ang nag-utos na hilahin si Roxy papasok sa maisan. Inilarawan ni Juanito na sa takot at pagkalito, pinili niyang magtago at maglakad pauwi ng Dagupan sa halip na magtungo agad sa istasyon ng pulis. Anya, buong magdamag siyang naglakad sa mga liblib na daan, nagkubli sa mga kakahuyan at natulog lamang sa gilid ng kalsada. Ngunit para sa publiko at sa mga investigador, ang kanyang pagtakas at ang chismis ng dating pagtatalo nila ni Roxy tungkol sa pulis na karibal niya ay sapat na para paniwalaan na siya ang may motibo. Ang isang simpleng driver ng van ay ngayoy nakikitang pangunahing sangkot sa isang karumaldumal na krimen na may halong selos at pagtataksil. Habang lumalalim ang investigasyon, unti-unting lumitaw ang anggulong matagal ng bulungan sa hanay ng mga kasamahan ni Roxy sa club. Ang relasyon niya hindi lamang kay Juanito kundi maging sa isang opisyal ng pulisya. Ang naturang opisyal ay isa sa mga kilalang nagbabantay sa mga checkpoint sa Pangasinan at madalas na nakikitang kliyente sa club na pinagtatrabahuhan ni Roxy. Ayon sa mga nakasaksi, matagal nang nahumaling ang opisyal na ito kay Roxy. Isa rin siyang nagbibigay ng pera at proteksyon sa kanya kapalit ng atensyon at panahon. Sa likod ng uniforme, isa rin siyang naging biktima ng mapang-akit na paraan ni Roxy. Isang babae na marunong gumamit ng kanyang katawan para makuha ang loob ng lalaki. Sinabi ng ilang kasamahan ni Roxy sa club na ilang linggo bago ang insidente, may pagkakataong nakita nilang nagkaroon ng mainit na pagtatalo si Roxy at ang nasabing pulis sa isang sulok ng club. Pinaniniwalaan ng mga investigador na dito nagsimula ang galit ng pulis, galit na lalong tumindi nang malaman niyang si Juanito ang mas piniling kasama ni Roxy. Para sa mga taga-imbestiga, ito ang nagbigay motibo kung bakit nang sumakay si Roxy sa van ni Juanito pauwi ng Baguio, sinundan sila at hinarang sa Pangasinan. Ayon kay Juanito, isa sa mga humarang at nang utos na dalhin si Roxy sa maisan ay ang parehong pulis na matagal ng kliyente at lihim na karelasyon din ni Roxy. Kung totoo ito, malinaw ang motibo. Isang lalaking nasaktan at pinanibugho ng isang babaeng hindi niya ganap na nakamtan. Ngunit habang isinasagawa ang paglilitis, hindi iyon ang naging sentro. Nakakulong si Juanito at sa loob ng halos 1 taon ay nanatili siyang nakakulong bilang pangunahing akusado. Samantala, ang sinasabing sangkot na pulis at 2 pang kasama ay patuloy na nakakalaya at hindi agad napapanagot dahil kulang umano ang ebidensya at testigo. Ayon sa batas at regulasyon sa serbisyo, ang isang pulis na iniimbestigahan dahil sa kasong kriminal ay maaaring ma-relieve muna sa puwesto o ma-assign sa ibang tanggapan habang dinidinig ang kaso. Ngunit hindi siya agad pwedeng ikulong o tanggalin sa serbisyo hanggat walang malinaw na kaso o resolusyon mula sa korte. Sa sitwasyong ito, nanatiling aktibo sa tungkulin ang nasabing opisyal, bagamat iniimbestigahan umano ng kanilang Internal Affairs Service. Sa mga pagdinig,
Iginiit ng abogado ni Juanito na malinaw ang conflict of interest at kawalan ng hustisya. Ayon sa depensa, ang kanilang kliyente, isang simpleng driver, ay nakakulong, habang ang mga may mas mataas na posisyon at koneksyon ay patuloy na nakakalaya. Ipinakita ng depensa na walang direktang ebidensyang nag-uugnay kay Juanito sa pagpatay kay Roxy maliban lamang sa hinalang selos na lumabas sa testimonya ng mga kasamahan ni Roxy. Gayunman, nanatiling mabigat ang kaso laban kay Juanito dahil sa testimonya ng ilang witness na nakita siyang huling kasama ng biktima at sa kanyang hindi agarang pagsumbong sa pulisya. Habang tumatakbo ang paglilitis, nagiging malinaw na ang kaso ay hindi lamang simpleng krimen ng pagpatay, kundi isang komplikadong usapin ng kapangyarihan, pagmamahal, na sa huli nagdala ng isang inosenteng lalaki sa kulungan at nagpaiwan sa tunay na may sala na nakakalaya. Dumating ang oras. Makalipas ang halos 1 taon mula nang maaresto si Juanito, nagsimula ang paglilitis sa Regional Trial Court ng Pangasinan. Nakaupo siya sa loob ng kulungan ng korte, payat na, nakayuko, at kita ang matinding pagod sa halos 1 taon ng pagkakakulong. Sa kabilang panig, malaya pa ring dumalo sa mga unang pagdinig ang pulis na tinutukoy niya, Renato Villanueva, hindi tunay na pangalan para sa kwento, kasama ang 2 pang kasamahan na pinaghihinalaang sangkot sa krimen. Sa pagbubukas ng paglilitis, muling ipinresinta ng prosekusyon ang motibo laban kay Juanito. Selos, lihim na pagtatalo, at pagtakas matapos ang insidente. Ngunit sa kabuuan ng paglilitis, unti-unting lumitaw ang ibang larawan ng mga pangyayari. Isang dating waitress sa club na pinagtatrabahuhan ni Roxy ang lumantad bilang testigo. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang si Roxy ay matagal ng karelasyon ni SPO2 Villanueva. Ito raw ang dahilan kung bakit madalas si Roxy na nakakatanggap ng proteksyon at pera mula sa pulis kapalit ng kapirasong langit o kaligayahan na ibinibigay ni Roxy. Ngunit nang makilala ni Roxy si Juanito, nagbago raw ang kanyang disposisyon. Mas pinili niyang makasama ang simple at tahimik na driver kaysa sa pulis na dati nagbibigay sa kanya ng proteksyon. Ayon pa sa testigo, 2 linggo bago ang insidente, nakita niyang nag-away si Roxy at si Villanueva sa isang sulok ng club sa Dagupan. Narinig niya umano na sinabi ng pulis, "Akala mo makakatakas ka sa akin? Walang lalaking pwedeng pumalit sa akin." Itinanggi ito ni Villanueva sa korte, ngunit silang ayunan ng isa pang dating dancer ang nasabing pangyayari. Dagdag pa rito, isa sa mga dating pasahero ng van na nakatakas noong gabi ng Setyembre 22 ang natagpuan ng mga investigador at tumestigo rin. Sinabi niyang malinaw niyang nakita ang isang lalaki na nakajacket ngunit may nakausling insignia ng pulisya sa unipormeng suot sa loob. Siya rin umano ang nanguna sa pagharang at nag-utos na ilabas si Roxy mula sa van. Nang ipresenta rin ang forensic report, napatunayang walang ebidensya na nag-uugnay kay Juanito sa aktwal na panghahalay at pagpatay. Wala ring nahanap na DNA o fingerprint niya sa lugar ng krimen maliban sa mga bakas ng kanyang paa sa kalsada. Natugma sa kanyang salaysay na tumakbo siya upang makaligtas. Sa harap ng malinaw na testimonya at ebidensya, nagbago ang ihip ng hangin. Sa ika-6 na buwan ng paglilitis, inihain ng depensa ang mosyon para sa pagbasura ng kaso laban kay Juanito dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya at ito ay pinaboran ng hukuman. Noong Oktubre 26, pinalaya si Juanito at pinawalang sala sa kasong pagpatay at panggagahasa. Samantala, inaresto si SPO Renato Villanueva at ang 2 niyang kasamahan matapos silang sampahan ng kasong murder, rape at abuse of authority. Ayon sa patakaran ng PNP, sila ay automatikong sinuspinde mula sa serbisyo habang nililitis ang kanilang kaso. Lumabas sa paglilitis na ang tunay na motibo sa krimen ay selos at obsesyon ni Villanueva kay Roxy.
Hindi matanggap ng pulis na mawalan ng atensyon at pabor ng babaeng matagal na niyang sinusuportahan at pinoprotektahan. Sa gabing iyon, sinundan niya ang van at hinarang ito kasama ang dalawang kasabwat na humantong sa karumaldumal na pagkamatay ni Roxy at panghahalay. Sa huli, nakalaya si Juanito matapos ang halos 1 taon ng pagkakakulong, habang si Villanueva at ang mga kasamahan niya ay nahatulan at tuluyang nabilanggo. Isang trahedya ng pag-ibig na humantong sa karahasan at isang mapait na paalala kung paanong maling hinala at maling motibo ang maaaring magwasak ng buhay ng inosente.